Gulay na naman ang ating lulutuin. Sabi nga nila, gulay is life. Kulay berdeng dahon, ito ang pechay. Simple at napakadali lang ang reseping ito. Napakamura pa. 3 taling pechay sa halagang 30 pesos. Sasamahan natin ng hinog na kamatis sa 4 na piraso. Kamote, hihiwa lang ng maliit dito bilang pampalasa kahit wala ng betchen. Masanto siya agad si kayo namin. Kumun wala kad mo umyak ipapasan aro. Kumusta kalagtan? Kapag ginisa, alam naman natin hindi mawawala ang bawang at sibuyas. Yung bawang hindi ko lalagay yan ng buo. 5 butil lang ang kukunin ko dyan. Dahil kailangang ibabad, linisan ko munang una itong pechay. Kailangan isa-isahin nating tanggalin kasi may mga lupang nakasiksik dito sa bawat sulok. Kukuskusin natin isa-isa yan para siguradong walang duming nakadikit. Hilod-hilodin para siguradong tanggal. Kahit anong klaseng talbos ngayon nagmahal na. Dati 5 piso lang. Ngayon, bawat tali 10 piso na. 2 beses nating hugasan to ha, para sigurado talagang malinis. Nung college ako, naalala ko, malapit lang kasi kami sa bundok. Ngayon sinama ko yung mga kaibigan ko. May nakita kami nagtatanim ng pechay. Manghang-mangha ako. Doon lang sa may paanan ng bundok, sabi ko, natubo din pala ang pechay dito. Bababadan ko lang ng tubig, tapos mamaya babalikan natin to. Diba, ganun naman tayo. Kapag unang beses tayo makakita ng kahit anumang bagay, tuwa-tuwa tayo. Hiwain ko na yung mga sangkap na gagamitin. Unahin ko muna itong kamote. Ganito lang talaga yung hiwa na kailangan. Maliit lang talaga siya. Babalatan, tapos hihiwain lang din ng maliliit. Sa mga naunang vlog ko, gumamit na rin ako ng kamote. Naghahatid kasi ito ng kakaibang linamnam sa ulam. Isunod nating hiwain tong kamatis. Liliitan lang yung hiwa para madaling madurog mamaya kapag ginisa. Sama-sama na sila sa isang plato. Ilagay na rin yung hiniwang sibuyas at bawang. Yung binabadang pechay kanina, balikan natin para hiwain na. Iahon muna natin to sa pagkababad. Hindi kailangan maliliit ang hiwa, lakihan lang natin para maganda. Alam naman natin na napakadaling lutuin to dahil dahon lang. Kapag ginisa at nalanta na, luto na yun. Ayan, ganyan lang ang hiwa. Napakabilis lang, diba? Sa tunog pa lang, alam na natin na sariwang-sariwa yung dahon ng pechay na nabili natin sa palengke. Nahiwa na ang lahat, tara na at umpisahan ng magluto. Maglagay ng 2 kutsarang mantika. Habang hindi pa mainit yung mantika, isasabay ko na dito yung baboy na sahog. Pinahiwa ko na to sa palengke, maliliit at manipis lang para naman mabilis matosta at lumambot. Ayan, nagiba na yung kulay, baliktarin naman natin para maluto ng pantay. Ito tosta lang to ng konti o di kaya kapag nakikita nyo nang lumalabas yung mantika ng baboy, ilalagay na natin yung sibuyas. Alerto lang sa paghalo kasi siguradong magtatalsikan yung mantika ng baboy. Kapag ginisa at ganito ginawa mo sa sahog na baboy, siguradong panalo ang gulay mo. Yun nga lang, kapag lumabas na yung mantika, nagdidikitan siya sa kawali, kailangan lang talaga hahaluin mo siyang maigi. Isunod na nating igisa ang bawang. Isunod na nating ilagay yung maliit na hiniwang kamote, kamatis, tapos lagyan natin ng konting tubig para hindi naman masunog. Igigisa lang to hanggang lumambot yung kamatis.
Ayan, durog na yung kamatis. Maglalagay na tayo ng 2 kutsarang patis bilang panimpla. At yung pinakabida nating gulay, yung dahon ng pechay. Lalagyan pala natin to ng kalahating tasa ng tubig bilang pinakasabaw niya, konti lang. Pero kung nakukulangan kayo sa magiging sabaw niya, dagdagan nyo na lang. Magdadagdag din kayo ng panimpla para mahuli nyo yung tamang lasa. Sa akin kasi, mas bet ko yung konting sabaw lang. Yung para bang pinawisan lang at nangingibabaw yung dami ng gulay kesa sa sabaw. Ayan, lanta na siya. Tikman muna natin kung okay na yung timpla. Okay na siya. Patay na natin para saktong half cook lang. Ang sarap nito guys, promise. Lalo't i-partner nyo sa pritong isda. Pagkalanta, patayin nyo na agad para hindi mawala yung lutong niya. Ang saya pa naman pag kinagat na tunog-tunog pa. Yummy! Maski yung sabaw niya mamula-mula gawa ng hinog na kamatis, ang ganda tignan. Isa din ang kamatis na nagpapasarap kapag ginisa. Sakto, may tira pa pala akong pritong isda. Tara na, kain na tayo!